going to continue our series on The Bible Explains, Part 184. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace, Part 3. One principle at a time, of course, with life application. We will explain the principle, then we will apply it in our everyday life. But first, we need to commit this to the Lord. Let us all pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you also for the beautiful people who are joining us via online. We commit to you this day, even this learning time, and it is our prayer. Everything that will be said and done, all for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. In this mini-series, we already talked about the first two timeless principles of grace. Today, we are going to add one more principle. But of course, before we proceed, let's look at the first two principles. And I am not going to explain them again because we already did. This is just to refresh your memory para maalaala natin yung unang dalawang prinsipyo. Dadagdagan naman natin ang isa pa sa araw na ito. Timeless principles of grace, number 1, rest in Christ's finished work. Let's say that together. Principle number 1. Rest in Christ's finished work. One more time, louder please. Rest in Christ's finished work. Please remember that. Rest in Christ's finished work. Principle number 2. Live from your true identity in Christ. I want to say that again. Live from your true identity in Christ. Now, let's say this together. 1, 2, 3. Live from your true identity in Christ. One more time, louder. Live from your true identity in Christ. That is principle number 2. Again, I am not going to explain this because we already did. We need to move on. Today, we're going to add one more principle. Principle number 3. Align every decision with grace. Align every decision with grace. Making decisions is an essential part of life. And each choice we make shapes our journey. To avoid wrong choices, it is important to ensure that every decision is aligned with God's grace. Let His unmerited favor guide your thoughts and action, leading you to choices that honor Him, bring peace and purpose to your life. Kailangan maging maingat, sobrang ingat sa mga pagpapasyang ating gagawin sapagkat ang mga ito ay kailangan nakaayon sa biyaya ng Diyos na naipagkaloob sa atin. Every choice is an opportunity to reflect Christ's grace. Let His grace shape your perspective and guide you in love, patience, kindness, and holiness. Kaya mahalaga ang prinsipyong pangatlo ng ating mga pagpapasya ay kailangan naayon sa biyaya ng Diyos. Grace empowers us to make God
honoring decisions. Let me give you 4 examples, and at the end, I'll give you the life application. Example number 1. Choosing to say no to temptation is one of the most crucial decisions we can make. In a world filled with temptations that endanger our morality, integrity, marriage, family, and testimony, God's grace is vital to empower us to resist temptation, overcome them, and choose to live godly lives. Kailangan magpasya po tayo mamuhay ng matuwid sa gitna po ng mundong batbat ng tukso at kasalanan. Titus chapter 2 verse 11 to 12, the Apostle Paul writes, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." It, referring to the grace of God, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, godly lives. And please tell me where? In this present age. Right here, right now, we can live a life with godliness and holiness. Not in our own strength, but by the strength of the grace of God that is in us. Can we say amen? Amen. The decision not to delay on what you believe is most important reflects the value of God's grace in your life above anyone or anything else. Ang pangalawang halimbawa ay ang kahalagahan ng pagpapasya ng walang pagkabalam kapag alam mong tama at naayon sa biyaya ng Diyos, huwag mo nang patagalin pa. You need not to delay the decision which you know in your heart of hearts that it is in accordance with God's grace. Matthew chapter 4, verse 18, following verses. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon, called Peter, his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. "Come, follow me," Jesus said. "I will make you fishers of men." Now look at verse 20. Look at verse 20, how they acted upon, how they responded. At once, meaning immediately, without delay, at once, they left their nets and followed him. Walang padaskol-daskol, walang delay, agad silang sumunod sa Panginoon. Ang pagpapasya na maglingkod sa Panginoon, ang pagpapasya na gawin ang kanyang kalooban, ang pagpapasya na sumunod sa salita ng Diyos ay naayon sa kanyang grasya. Ang mga ito'y hindi kailangan patagalin. You must not delay the decision like this. Now look at verse 21. Going on from there, he saw 2 brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. Now look at verse 22. And immediately, without any delay, immediately, what did they do? They left the boat. Who else? And their father. And what did they do? Followed him. Nakita niyo po kung gaano kahalaga ang pagpapasya na kapag alam mong tama, huwag mong patagalin. Kapag alam mong naayon sa grasya, huwag na yung bukas na lang, mamaya na lang, o pag-iisipan ko pa. Kailangan pa bang pag-isipan yan?
Kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, kanino ka maglilingkod? Kung hindi mo ibibigay ang buhay mo sa Panginoon, kanino mo ibibigay? Kaya ang pagpapasya na ibigay ang iyong buhay, talino, talento, husay, edukasyon at galing upang maipaglingkod mo sa Panginoon at maikalat ang grasya ng Panginoon sa buong mundo, ang pinakatamang pagpapasya na pwede nating gawin. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God. Come on, give Him praise. Hallelujah. Immediately, they followed Jesus. Yun ang ginawa po ng magkapatid na Peter and Andrew. Ganon din ang ginawa po ng magkapatid na James and John. Luke chapter 5, verse 27 to 28. The same thing Matthew did. Now look at the verse. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi, referring to Matthew, Levi, sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him. And what did Levi do? And Levi got up, left everything, and followed him. Hindi niya sinabing, teka muna, pag-iisipan ko, i-text na lang kita, tawagan na lang kita, discuss ko muna sa parents ko, discuss ko muna sa family ko, give me some time, bigyan mo kong konting time, pag-iisipan ko, kwentahin ko muna kung magkanong mawawala sa akin. Nagtatrabaho ko dito, tax collector ako. Makukuha ko ba yung kinikita ko dito sa pagsunod ko sa iyo? Tatabla ba ako? O kaya kikita pa ako? Ano bang ganansya ko dyan? Maraming kaisipan na pwedeng maglaro sa inyong isip. Pero kapag ang pinag-uusapan ay ang mga bagay na walang hanggan at ang pagpapasyang gagawin natin ay ang pagpapasya na ayon sa biyaya, huwag patagalin. Huwag mong i-delay. Sapagkat ang iyong pagdidelay bawat araw, lalong nagiging mas mahirap ang pagpapasya. The decision to stay when you see many leaving due to weakness or ignorance, being decisive in what you know is right despite relational pressure, reflects grace in its purest form in your life. Ito ang pangatlong halimbawa. Ang tayo po'y magpasyang manatili habang nakikita natin ang iba'y umaalis, ang iba'y tumitigil, nagpapatuloy ka. Remember the old songs, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No one go with me. Still I will follow. No turning back. No turning back. Kumisan parang mas madali lang kantahin kaysa ipamuhay. Dahil maraming mga taong misang nagpasya. Lord, susunod ako sa iyo. Lord, mag-full time ako. Lord, magpastor ako. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Sasali ako sa praise and worship team. Mag-lead ako ng Bible study. Sama ako sa mission. Habang mainit, nag-aapoy, nag-aalab, nagbabaga. Pero nang lumamig na, nang makita niya ng mga malaking pangailangan, nang na-pressure ng kanyang asawang malaking pangangailangan, nang na-pressure ng kanyang mga anak na mas malaking pangangailangan, ang iba'y nagbagong isip at tumalikod. Na parang sinasabi nila, hindi ako kayang buhayin ng Diyos. Hindi ako kayang isustain ng biyaya ng Diyos. Kailangan kong tulungan ang aking sarili. Kailangan kong maghukay ng langis. Kailangan kong hanapin ang natatagong yaman. Kailangan kong
magsumikap dahil ang sabi ng mga matatanda, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, na nakalimutan niya ang ganyang kaisipan ay hindi umaayon sa buong grasya, sapagkat maging ang iyong paggawa ay grasya ng Panginoon. The Apostle Paul said, it is God who works in you both to do and to will. Kung makukuha mo ang grasya ng Diyos sa pamagitan ng iyong paggawa, ang grasya ay premyo ng iyong gawa. May balita ako sa inyo, ang grasya ay hindi ho premyo ng ating gawa. Ang grasya ay regalo ng kabaitan ng Diyos sa atin sa kabila ng kakulangan ng ating paggawa. Shout amen. John chapter 6 verse 66 following verses. From this time, many of his disciples, referring to Jesus' disciples, turned back and no longer followed him. You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Tinanong niya yung 12 dahil nag-walk out na yung marami. Hindi na uma-attend. Ayaw nang umattend. Tumalikod na. Ayaw na ng mensahe ng grasya. They begin to walk away. Tinanong ni Jesus yung 12, you, the 12, you do not want to leave too, do you? Aalis na rin ba kayo? Kayo ba'y aalis na rin? The leader of the 12 answered, verse 68, Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sa wikang Pilipino, Panginoon, kanino kami pupunta? Saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pag umalis tayo sa Panginoon, wala na tayong mapupuntahan. Dahil kay Jesus, lahat ng ating kailangan ay pinunuan ng ating Panginoon. Kompleto tayo kay Kristo. Verse 69, he further said, we believe and know that you are the Holy One of God. Let me say this. Kapag dumating po ang matinding pressure, the only thing that matters in your life is what you believe. That's why Peter said, we believe. Kapag ho nagkaroon na ng lahat ng pagsubok, pressure ng asawa, pressure ng mga anak, pressure ng kaibigan, pressure ng pastor ninyo, ang pinakamahalaga at the end of the day is what do you believe? Kung naniniwala ka sa grasya ng Panginoon, mananatili ka sa biyaya ng ating Panginoon. Anuman ang mangyari, I will stay. Amen. No one go with me, I'll stay. Take the whole world, I'll stay. Hindi ako aalis, mananatili ako. Natagpuan ko na ang biyaya ng Diyos. Natagpuan na ako ng biyaya ng Diyos. This is the best things that ever happened in my life. Shout amen. Amen. Number 4, the decision to love the Lord Jesus more than your family is truly not easy or popular. Being able to do this is truly the work of grace within you. Napakahirap po niyan. Yung po ang pinakamahirap dahil yung lapot ng dugo na nasa iyong katawan kaysa po sa labnaw ng tubig. Kaya kung minsan, hindi mo masisi. May mga taong umaalis sa church, hindi na nagpapatuloy dahil sa pressure ng asawa, sa pressure ng biyanan, manugang,
pressure ng mga anak, pressure ng kaibigan, o kanino man nanggagaling ang mga pressure. Let me show you the scripture. Matthew chapter 10 verse 37. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Now, let me explain this verse. Jesus is not telling us not to love your parents or your children. Not at all. Hindi po yun ang sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi ni Jesus, kapag minahal mo ang parents mo o ang mga anak mo ng higit sa Panginoon. Dahil dapat number one ang Panginoon. Can you say amen? Kung sinong ilalagay mong number 2, number 3, number 4, it's your call. God is not going to contest that. Pero you need to put God first. Dapat number 1 si Jesus. Can you say amen? Pag nilagay mo siyang number 2, number 3, number 4, ang dali-dali mo siyang isa-isang tabi, then sabi ni Jesus, hindi ka karapat-dapat sa akin. Now look at the verse. Not worthy of me. Jesus would not settle anything, any place than the first place. And you would never contest that. Dahil alam niyo, karapat-dapat, number 1 si Jesus. Palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Luke chapter 14 verse 26. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, cannot be my disciple. Antindi. Kanina, parang matindi na. Pero mas matindi na ito. Dahil ang sabi ni Jesus, if anyone comes to me, if anyone wants to be my disciple, my follower, my learner, if anyone comes to me, you must hate your parents, your wife, your children, your husband, or even yourself. Kaya lang, kailangan natin maintindihan yung pong word na hate. Dahil sa Tagalog ay kamuhian. Hindi ho sinasabi ni Jesus, kamuhian mo ang iyong pamilya, o ang iyong asawa, o ang iyong mga anak. Hindi po. You see, you are reading it from the English word hate, or Tagalog, kamuhian. Ang original Greek word na ginamit po dyan ay miseo. M-I-S-E-O. Miseo. Ang ibig sabihin, loveless. So what did Jesus telling us? Love your family. Okay. Love your wife. Okay. Love even yourself. Okay. But love your family and even your own life less than the Lord Jesus. Love less. Love less. Mahalin mong mas mababa. Kung mahal mo ang Panginoon ng ganitong sukat, mahalin mo ang iyong pamilya mas mababa kaysa sa sukat na ibinigay mo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng miseo, love less. We have to love them less than the love that we give to the Lord. And make no mistake about this, the only love that we can give to the Lord is the love that He gave to us. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Yung pag-ibig na natanggap natin, ang pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu,
Dito tayo sa salok ng timba-timba na pag-ibig sa mga tao sa paligid natin. At higit sa lahat, pag-ibig natin sa Diyos. Can you say amen? Let's see them again. Principle number 3, align every decision with grace. Can we say that together? Principle number 3, Align every decision with grace. one more time, louder. Align every decision with grace. Bawat pagpapasya na gagawin ninyo, pag-aasawa, paghahanap buhay, pagninegosyo, paninirahan, pamumuhay, every decision must be aligned with the grace of God. Can you say amen? Now, let me give you the life application. Bishop, paano namin yan maipapamuhay ngayon? Alam na namin yung principle that we need to align every decision with grace. How can we put it in the most practical way so that when we go out from this place, we know exactly what to do? Number 1, release the wisdom that is in you through Christ. Release the wisdom that is in you through Christ. Christ, the very wisdom of God, lives in you. And as a believer, you have the mind of Christ within your born-again spirit. You need to trust in His divine insight and let His wisdom flow through you to guide your decision and bless others. Kapag mali ang naging pasya, hindi lang naman ikaw ang madisgrasya, damay ang ibang tao. Damay ang asawa mo. Damay ang mga anak mo. Pag pastor ka, damay pati ang buong simbahan. Kaya kailangan po maging maingat sa mga pagpapasyang gagawin. At para maging maingat, kailangan mong umasa sa karunungang nasa iyo na. Ang karunungan po wala sa labas, papasok. You do not ask God to give you wisdom because the wisdom is already inside your born-again spirit. All you need to do is you release it. And how do you release it? By confessing. Because you believe in your heart, you confess with your mouth. Now look at the scripture. 1 Corinthians 1:30. It is because of Him that you are in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? Come on, answer me. Are you in Christ Jesus? Now look at the scripture. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who, referring to Christ Jesus, become for us wisdom from God. You are in Christ. Christ is in you. And Christ is the wisdom of God. So what do you have inside you? The wisdom of God. Sapat ang karunungang nasa iyo. It is your disadvantage not to tap into this great resource of wisdom. Tayong lugi, sayang, pag di natin ginamit ang ganitong kalaking karunungan na naibigay na sa atin. Look at 1 Corinthians chapter 2, verse 16. The Apostle Paul writes, "For who has known the mind of the Lord that He may instruct him?" Look at the next line. "But we have the mind of Christ." So what do you have? Hindi po, you will have the mind of Christ. You have it. It is your present possession. Where is that? Inside your born-again spirit. You have a natural mind, but also you have a spiritual mind. Your natural mind is in your soul. Your spiritual mind is in your spirit, which is the mind of Christ. Tap into it. Pag magpapasya po tayo, huwag magmamadali. Take time. You need to release the wisdom of God that is in you.
through Christ. Number one, release the wisdom that is in you through Christ. Number two, pray and wait before making a decision. Don't be in a hurry. You need to pray, not just pray, you need to wait before making a decision. In big decisions, don't rush. Trust God's timing and seek His wisdom in prayer. His grace brings clarity and peace, leading you to the right choice. May kasabihan ng Tagalog, kapag matulin maglakad, pag matinik, malalim. You need to slow down. Tignan mo, maghintay. Kasi hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos kung kailan niya gagawin. May sariling orasan ang Diyos. Hindi ho obligado ang Diyos sumunod sa kapritsyo ng atin pong sariling orasan. Pero kailangan nating magtiwala sa Kanya. Because God makes everything beautiful in its time. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Huwag magmamadali. You need to wait. Let me give you examples. Nehemiah prayed for 4 months before approaching King Artaxerxes. 4 months. He sought God. He prayed for 4 months. Bago niya kinausap si King Artaxerxes, napayagan siyang bumalik sa Huda at itayo ang bagsak na pader ng Jerusalem. He got what he asked for in God's perfect timing. Can you say amen? Amen. Number 2, Queen Esther prayed and fasted for 3 days before she approached King Xerxes. And she got what she wanted. You need to pray and wait. Number 3, the Lord Jesus prayed all night long before He chose and appointed the 12 apostles. Kung ito'y ginawa ng Panginoong Hesus, sino naman tayo para hindi ito gawin? Ano't ang asta natin ay parang masyado kang maligalig sa buhay na gusto mo agad-agad. We need to pray and wait. Number 4, Paul and Barnabas prayed and fasted before appointing church leaders. Ang pagpili ng mga pinuno sa simbahan ay hindi ho minamadali. Kaya maraming pagpili ang mali, kaya maraming pagpapasya ang mali, sapagkat minadali. We need to pray and wait. Now look at the promise of the scripture. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Gusto niyo po ba ng pangakong ito? Amen. Tinatanong ko po kayo, gusto niyo po bang lumipad tulad ng agila? Gusto niyo po bang tumakbo na hindi napapagod? Lumakad na hindi nahahapo? Ang sabi ng Panginoon, hintayin ninyo ako. Maghintay tayo sa kalooban ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Psalms 27:14. Wait on the Lord. Be of good courage. He shall strengthen your heart. Wait, I say,
on the Lord. Wait, wait, wait! Actually, yan talaga ang biggest problem natin, yung mag-wait. Hirap na hirap tayo maghintay. Kasi masyado tayong sinanay ng mabilis na mundo. Nakasanayan ba? Nalala nyo yung kasabihan, mahirap ng baguhin ng nakasanayan na. Nasanay ka sa mabilis, kaya pati ang Diyos minamadali mo. Dahil nung unang panahon, para si nanay makapagsigang, kailangan po niyang utusan si Junior umakyat sa puno ng sampalok. Ngayon, meron ng instant pang-asim. Kaya kahit yung wala ng asim, may asim pa. Kasi ang daming instant ngayon. Yung iba, hindi na po kumukuha ng instant pang-asim. Doon na sila kumukuha sa kilikili. May asim pa rin. Kasi nga, minamadali ba? Noong unang panahon, para si tatay makapagkape, ay kinakailangan niya po magbusa ng bigas. Kailangan niya po itong ilaga at salain sa medyas. Ngayon, meron ng instant coffee. Inabot niyo ba ang panahon noon na kung meron kayong kamag-anak sa abroad, ang tagal ng sulat bago dumating. Kaya kung buntis ka, sumulat kang nanganak ka na. Dahil by the time dumating yung sulat, nanganak ka na talaga. Ang tawag doon, snail mail. Snail, suso. Snail mail, ang bagal. Ngayon, meron ng email. Email, electronic mail. Sa isang pindot mo sa keyboard, less than 5 seconds, nandun na po ang sulat mo sa dulo ng mundo. Meron na po tayong mabibilis na mga sasakyan. Meron pong bullet train. Meron na tayong mga skyway. Meron na po tayong mga jet plane. Ang bilis. Kaya pag sinabi ng Lord, wait, we cannot simply wait. Pero mapalad ang naghihintay sa Panginoon. Mapalad ang naghihintay sa Panginoon. Amen. Shout amen. Amen. Number 2, pray and wait before making decisions. Number 3, I'll close with this. Consider your Christian testimony in your decision. Consider your Christian testimony in your decision. Kapag magpapasyaw tayo, isaalang-alang mo, anak ka ng Diyos, Kristiyano ka. Wag lang yung sarili, wag lang yung immediate feeling, kundi ano po yung mas matagal na effect sa buhay natin. Christian ako, anak ako ng Diyos, anong effect nito sa akin sa pagpapasyang aking gagawin? Every decision you make speaks volumes about the grace of Christ in your life. Choose wisely, knowing that your actions can either honor God or hinder others from seeing His love through you. Alam niyo po ba mga kabiyaya na sa buhay natin, pwede natin akitin ng tao papalapit kay Kristo at pwede nating itulak ang tao papalayo kay Kristo. Sana maging magneto tayo ng ating mga pasya na akit ang mga taong lumapit sa biyaya sapagkat tama ang ating mga nagiging pagpapasya. When your decisions align with your faith, they inspire others to trust in the grace of God at work in your life. Nainganyo mo ang mga tao na magtiwala sa biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay mo.
1 Corinthians 10:31, the Apostle Paul writes, "Therefore, whether you eat or drink," what else? "Or whatever you do." Look up here, look at my eyes. Yung po bang whatever you do, kasama na yung mga pagpapasyang gagawin natin? Whatever you do, do all to the glory of God. Yan ang number one consideration ng iyong pagpapasya. Maluluwalhati ba ang Diyos kapag ginawa ko ito? Maluluwalhati ba ang Diyos kapag ito ang pinili ko? Maluluwalhati ba ang Diyos sa pagpapasyang gagawin ko? Every decision should bring glory to God, reflecting our testimony as believers. I want to say that again. Every decision should bring glory to God, reflecting our testimony as believers. Are you a believer? I'm asking you a question now. Are you a believer? So every decision we make must reflect who we are in Christ Jesus. Romans 14:16, the Apostle Paul writes, "Therefore, do not let your good be spoken of evil." I want to read that again. "Therefore, do not let your good be spoken of as evil." Make sure our decisions do not compromise our testimony or give others a reason to criticize our faith. Now, tingnan po natin sa Pilipino, sa wikang Pilipino, Roma 14:16. "Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan." Mabuting tao ka, anak ka ng Diyos, mabuti ang iyong katayuan. Maging maingat sa pagpapasya na huwag pong mapagwikaan ng masama ang mabuti nating kaugnayan sa Diyos. Kung magsakripisyo ng konti, gawin na natin. Ano naman kung tayo ay nagsakripisyo alang-alang sa kapurihan ng Panginoon? Palakpakan si Lord. Praise God. Let's see them again. Align every decision with grace. Narito po ang tatlong life application. Ipinaliwanag ko po sa inyo ang principle. Uwi tayo mula sa banal na pagtitipon na ito. Alam natin kung paano ito ipamuhay. Umupo ng maayos at babasahin natin ito ng malakas at sabay-sabay. Ito po yung live application. Ready? Read out loud. Application number 1. Number 2. Number 3. Release the wisdom that is in you through Christ. Are you in Christ? You have that wisdom. Release the wisdom. Pray and wait before making a decision. Consider your Christian testimony in your decision. The big idea is, in Christ, my decisions are right. Amen? Are you in Christ? Your decisions are right. Of course, we do not want to end this broadcast without giving the blessed opportunity to make the most important decision of your life, to receive Jesus and be saved. Wala nang mas mahalaga pa kesa sa desisyon na ito. Kaya ayaw naming mangyari na matapos ang broadcast na ito, na hindi kayo mabigyan ng pagkakataon, mga nanonood sa broadcast, maging sa sino mang narito sa loob ng bulwagang ito, tanggapin ang Panginoong Hesus at maligtas. Dahil ang desisyon na yan ay ang desisyong magsasabi
kung saan ka pupunta matapos magpantay ang iyong paa. This decision will tell you where you will spend your eternity. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Hihilingin ko po sa lahat ang narito sa bulwagan na ito, taas natin ang ating dalawang kamay. Gayon din sa mga nanonood sa broadcast, habang kayo po ay nanonood ng broadcast, itaas ninyo ang inyong dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin na ito. Ariin po ninyo ang panalangin, itong isang personal na panalangin. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong puso, you don't have to do this to be saved because you're already saved. But I'm asking your good heart to do this for the sake of those who are here in this sanctuary and also for those who are watching this broadcast. Mag-pray po tayo. Sumunod